Sa inyo mga bay, welcome back ulit sa ating channel, and sa video ito, update lang tayo mga bay, no, sa mga nangyaring laban kahapon sa pagitan ng Chinese Taipei at Jordan, at syempre sa Gilas Pilipinas at Saudi Arabia. And mag-preview din tayo mga bay, no, para sa match-up ng Gilas Pilipinas kontra sa Australia. So, unang game kahapon mga bay, no, sa qualification to quarterfinals, nagharap ang Chinese Taipei at ang Jordan, and naka-upset na naman ang Chinese Taipei mga bay, no, sa score na 78-64. Okay, so talagang humina ng gusto ngayon yung Jordan mga bay, no, simula nung nawala si RHJ sa kanilang lineup. And dahil sa pagkapanalong to ng Chinese Taipei, aabante sa quarterfinals, and makakarap nila yung Iran. Okay, so dito sa matchup na to, magandang matchup din to para sa Chinese Taipei. I think 50-50 itong magiging matchup na to ng Chinese Taipei kontra sa Iran. Pero tingin ko may advantage kahit papano itong Iran kontra sa Chinese Taipei. Pero pwede namang ma-upset ng Chinese Taipei itong Iran. Actually, sa lahat ng quarterfinals matchup, ito yung masasabi nating mas madali, okay, na papuntang finals, kasi hindi naman, kung i-compare mo dun sa apat na naghihintay na teams sa quarterfinals, yung Iran ang medyo beatable sa apat na teams na yon. So medyo buenas pa sa bracket yung Chinese Taipei dito mga bay, no? And kung magkataon baka manalo yung Chinese Taipei and manalo yung Gilas Pilipinas kontra sa Australia, posibleng magharap ulit tayo mga bay, no, sa semifinals ng FIBA Asia Cup 2025. Tapos dito naman tayo mga bayan sa nangyaring laban kaninang madaling araw ng Saudi Arabia at ng Gilas Pilipinas. Panalo ang Gilas Pilipinas mga bayan sa score na 88-95. Overtime win yan, okay, para sa Gilas Pilipinas. Salamat kay Justin Brownlee, at pumasok yung 3-point shot niya para madala ang laban sa overtime. So marami ang mga Pinoy na muntik nang umuwing luhaan kahapon mga bayan, no, sa Saudi Arabia, kasi akala nila matatalo na sa regular period yung Gilas Pilipinas. Buti na lang nandyan si Justin Brownlee para sagipin ulit yung Gilas at may panalo yung qualification match nila kontra sa Saudi Arabia. And dahil dyan mga bayan, pasok tayo ngayon sa quarterfinals. Yun nga lang, medyo mabigat yung kalaban natin. Makakalaban natin yung Australia, yung defending champion sa nakaraang FIBA Asia Cup. And ito yung pinakamahirap na kalaban sa lahat ng teams na nag-aabang sa quarterfinals. Yung Australia yung pinakamahirap and pinakamalakas na kalaban. So medyo mahirapan tayo dito mga bay, no? May chance naman tayong matalo itong Australia, pero sobrang liit ng chansang matalo natin sila, no? Kung ikukumpara mo yung mga performance natin sa last 4 games natin and dadalhin natin yung dito kontra sa Australia, malabo tayong manalo, imposibleng tambakan tayo ng Australia. So dapat talaga almost perfect yung maging laruan ng Gilas Pilipinas dito, ano, kung talagang gusto nilang matalo or magkaroon sila ng chance ang matalo yung yung Australia. Talagang dapat mag-contribute lahat ng players para talaga pumutok din yung outside shooting natin, kasi yan talaga yung problema natin sa last 4 games. Yung outside shooting natin hindi talaga siya ganun ka effective, sobrang baba, and kilala pa naman na 3-point killer itong mga Australiano mga bayan, no? So speaking then of lineup mga bayan, no, medyo tagilid na din tayo dito sa lineup kasi nabawasan pa tayo ng isa pang player. Kung napanood niyo kagabi, na-injured si CJ Perez mga bay. Okay, so dalawa na sila ni Oftana na injured para sa Gilas Pilipinas. So ibig sabihin, kung hindi makapaglaro si CJ Perez, 10 players na lang yung magagamit natin kontra sa Australia.
So walang Oftana, walang Perez. So kahit nasabihin natin hindi naman ganong ginagamit si CJ Perez, magagamit pa rin sana natin siya dito sa Australia. So magiging 10-man rotation na lang yung mangyayari nito sa laban natin sa Australia. And tignan natin ang magiging adjustment ni Coach Tim Cone dito mga bayan, no, sa 10-man rotation niya, dahil medyo mahihirapan talaga tayo kung kapos tayo sa lineup. So ang laban natin mga bayan, no, sa Australia is sa August 13, alas 7 ng gabi. So first game tayo sa August 13 sa quarterfinals game kontra Australia, alas 7 yan ng gabi. So magaga, hindi tayo mapupuyat sa mag-aabang ng game kontra sa Gilas, Pilipinas. Okay, tapos eto muna tayo sa previous matches natin mga bayan, no, kontra sa Saudi Arabia, rather sa Australia. So makita nyo dito sa betting site, talagang yamado yung Australia kahit papaano, no? Pero papalag din tong Gilas, Pilipinas kontra sa Australia. So sa head-to-head matchup mga bayan, no, Australia 5 wins and then Gilas is 1 win pa lang. So nakaisa pala tayo dito sa last 6 matches natin kontra sa Australia. So narito yung mga last matchup natin mga bayan, no. Pinakahuli nating laban is last July 2, 2018 pa, kontra sa first round ng FIBA World Cup 2019 Asian Qualifiers. Tinambakan tayo sa last game natin kontra sa Australia sa score na 53-89. Tapos sunod is 84-68, yan, second to the last game natin. Yung third game naman natin is 74-92, yan. And then sa semifinal round ng World Championships is tambak ulit tayo 97-52. And classification round, ito yung pinanalo natin mga bayan, no, July 9, 1974 pa pala nung huli nating natalo tong Australia mga bayan, no, 101-100. Grabe, ang tagal na, no, 1974, ilang dekada na pala yung lumipas nung huli nating natalo yung Australia. Okay, so check naman natin yung team comparison mga bayan, no. Yan, sa shooting percentage mga bayan, field goal is 49%, yung average ng Australia, and then 44 naman para sa Gilas, Pilipinas. So hindi naman nalalayo masyado mga bay pagdating sa field goal percentage. Yan. Tapos sa 2-point percentage is 53.8 ang Australia, 52% naman ang Gilas. Samantalang sa 3-point field goal percentage naman, nag-average ang Australia ng 41.9%. Masyadong malaki yan mga bay, no? Compare sa Gilas na may 31.9% lang. Tapos ito tayo sa leading players nila. Ito, sa leading players nila sa points, si Jalen Galloway. Ito yung dapat na ma-check ng Gilas, Pilipinas, ano? Pagdating sa defensive side, dapat ma-check nila to si Jalen Galloway and hindi pumutok. Sana hindi matulad doon kay Abdurrahman na pumutok kagabi laban sa Gilas, Pilipinas. So dapat nilang bantayan to si Jalen Galloway, yung leading scorer nila. Sa rebounds naman, si Jack White, ayan, nag-average ng 7.7. Kamatchup nito si AJ Edu sa atin, ano, yung best rebounder natin. And then pagdating naman sa assist, ayan, si William Hickey, yung point guard nila. So match na match lang din sila ni Scotty Thompson. Ayan. So ranked number 7 itong Australia mga bay, habang tayo is ranked 34 sa world rankings. Ayan. So ito yung key stats mga bay, no? Averages ng bawat team. So yung Australia nag-average ng 100 points per game. Sobrang laki. Samantalang yung Gilas naman is 83.5 points per game. Rebound, nag-average yung Australia ng 48.7, habang 44 rebounds naman ang Gilas, Pilipinas. So halos dikit lang pagdating sa rebounding category mga bay. Sa assist, halos dikit lang din. 21.3 yung sa Australia and 20.2
3 naman para sa Gilas. Sa steals, 7.7 steals per game, yung average ng Australia. Sa Gilas naman is 5.3. And then sa blocks, magkadikit lang din, 4.7 sa Australia, 3.8 naman para sa Gilas Pilipinas. Turnover naman, 14.3 ang Australia, at ang Gilas naman is 10.8. Yan. So, advanced stats, yan. So, points of turnover, fast break points, yan. Second chance points, lamang yung Gilas dito mga ba, no? And then, points in the paint, lamang din tayo. And then, points from the bench, eto, lumamang yung Australia sa points from the bench. So, dapat talaga mag-step up yung mga bench players natin sa game na to kung gusto natin matalo yung Australia. Lalo na't 10-man lineup na lang yung posibleng gamitin ng Gilas Pilipinas kontra sa Australia. Yun lang mga bay, abangan natin yung laban nila August 13 sa quarterfinal. Sana manalo yung Gilas Pilipinas at ma-upset nila yung Australia. Maraming salamat sa panonood.